Thank you very much. Ito pong inyong Katax EPM, Emelino Team Maestro. At ito po ang Kataxpayer Radio Station. Sa araw pong ito, mga Katax, ang pag-uusapan po natin ay ang modus operandi legal basis. Modus naiintindihan ko po kayo. Ayaw ninyo ng modus operandi. Pero wala ho tayong magagawa. Meron na po ngayong legal basis ang modus operandi na sa aking palagay ay madalas pong gawin ng mga tupa sa BIR na naliligaw. Ito po ay letter na nagpapaliwanag ng modus operandi at ang legal basis ng modus operandi. Ito po ay galing sa Bureau of Internal Revenue at sa Region 5, Caloocan City, nung nasa Caloocan City pa ang Region 5. At Caloocan City, ito pala yung bago. Ito po yung bagong address ng Region 5, Caloocan City. Kasi ang dating address nito ay sa Valenzuela. So, binura ko po yung pangalan ng pinagdalhan. Nagpapasalamat po ako sa nag-donate nitong letter na to. Doon po sa mga katax na nakikinig ngayon at nanonood, pwede nyong i-donate yung mga letter ninyo nagaling sa Bureau of Internal Revenue at mailathala natin dito at mabigyan ng opinyon at mapaliwanag ang content na yon para hindi po maulit ang mga masasamang pwedeng mangyari. Ano po? So, basahin natin ang nilalaman ng letter. Ito pala. This refers to your internal revenue tax case involving the amount of 38 million and 13 million representing deficiency income tax and VAT for taxable year 2006. Okay? So, ini-inform po ng Region 5 na merong pong tax liability itong taxpayer na to for the tax year 2006 pursuant to the assessment based on Letter Notice Tax Force. Ayan po, nakikita niya. Letter Notice Tax Force Income Tax. Letter Notice Tax Force VAT. Value added tax. Okay. So, in your letter dated February 15, 2011, ayun. May sulat pala yung taxpayer. You assail that the said income and VAT assessment for alleged violation of Section 228 of National Internal Revenue Code of 1997. Scrutiny of the records of the case, however, disclosed that income tax and VAT assessment has long been overdue and delinquent due to subject corporate taxpayer failure to file its administrative protest despite service of pre-assessment notice, final assessment notice. Corollary to the above, under the law, service by registered mail is complete upon actual receipt by the addressee. Wow! Service by registered mail is complete upon actual receipt of the addressee or after 5 days from the date it received the first notice of the postmaster, whichever date is earlier. Section 10, Rule 13 of the Revised Rule of Civil Procedure. Okay. Applying the said rule with respect to the preliminary assessment notice. Okay, na-registered daw noong February 8, the first notice of postmaster was received by the subject on February 11. While with respect to final notice, the first notice was received, etc., etc., etc. Okay. This office maintains that income, sinasabi lang dito na since ito ay naging final and executory, ay nag-issue sila ng warrant of distraint and levy at
ito po ay pinadala sa taxpayer pero tinanggihan daw ng taxpayer. Yun po yung nilalaman ng first page. Ano? So, yun muna yung first page. So, let us go dun sa second page. Ayan. Okay? Ano ba nakasulat sa second page? Ito pala yung basis ng modus operandi. It is well-established doctrine in taxation that an assessment, whether valid or void, whether valid or void, shall become final and executory when no administrative protest is filed within 30 days from receipt of the assessment. In fact, even an assessment which is contrary to law can attain finality if the same is not protested. Ayun pala naman ang legal basis ng mga hinayupak. Nagbibiro lang po ako. Ha? Kasi pumapalakpak. Legal basis nga yun. Dapat ang ating gagawin dito ay yung mga bata mali naman. Dapat ito. Ayaw natin ito. Imaginein mo. Yung palang void ay magiging void assessment, ha? Magiging final kapag hindi ka kumilos. Yung palang contrary to law assessment, magiging final at collectible sa inyo kung hindi ka nag-protest. Kaya pala, ha? Kaya pala ang lalakas ng loob nitong mga examiner na mag-issue ng mga assessment na galing sa PLDT directory. Kasi nagiging final and executory. Ayan. Ayan po ang ginagamit nilang nakakalungkot. Yung law daw, kahit contrary sa law, nagiging final and executory kapag hindi ka nag-protest. Yung void nagiging final and executory pag hindi ka nag-protest. So, anong ginagawa nila? Magpapile sila ng mga assessment na based sa PLDT directory nga o minsan galing sa kung saan-saang numero, pati na numero ng hotel nila o hotel receipt nila, yun yung ginagamit nilang assessment para lang maging matapos yung trabaho nila at pahirapan ng taxpayer. Dapat ito baguhin Dapat kasuhan ng kung meron ding kaso ito mga ganitong klaseng tao. So tandaan niyo. Mag-protest. Yun lang ang ibig sabihin dito Kahit na matanggap nyo, hindi nyo maintindihan o naiintindihan ninyo, mag-protest kayo kasi nagiging final and executory ang trabaho nila kapag hindi ka nagpo-protest. Huwag kang maging tahimik. Dumaldal ka, magsulat ka, magpa-receive ka ng sulat. Magprotesta ka. Hanggang dito muna. Kung gusto nyo mag-topic, magkaroon tayo ng topic dito, paano ang tamang proseso ng pagpo-protest, tumawag lang kayo sa opisina ni Katax ETM, 742-0382, 439-3918. At i-reveal ko sa inyo ang mga procedure. Matanggap din po ako ng tax mentoring. Pwede rin po kayong mag-retainer sa akin through text, through email or call. Yan po, or all of the above. So, depende po yan kung pag-usapan natin, ha? So, maraming salamat sa inyo uli. At ito po ang Katax Radio. At ito po ang iyong Kataxpayer, Emelino T. Maestro. Maraming salamat po. Maraming salamat.